ng langit. Basahin natin ang 8 ng Kawikaan, 22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Hindi naman pala niya inaangkin na tinulungan niya eh. Sabi niya, nang itatag niya langit, nandoon ako. O, sabihin mo naman wala siya ron. Pwede mo bang alisin siya ron? Andun siya eh. Nang itatag niya ang langit, mag-isa yung nagtatatag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nandun siya. Di hindi siya tao. Yun ang sabi nung karunungan eh. Ang nagsasalita kasi dyan, yung karunungan ng Diyos. Sino ba yung karunungan ng Diyos? Na nung itatag niya ang langit, nandoon siya. Basahin natin yung 1.24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo pala yung karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos na kasama ng Diyos nung iginagawa niya ang lahat ng bagay. Mag-isa siyang nagtatatag ng langit, pero nandun yung karunungan. Basahin natin ang sabi ni San Pablo. 2:6 kapatid na Daniel ng unang Korinto hanggang 8. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Nakita mo? Yung sinasabi ng mga apostol ng karunungan, si Kristo yun eh. Yun ikang karunungan niya, itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Hindi, wala pang alikabok na pagkukunan sa tao, nandun na yung karunungan, tinalaga na ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Na yung karunungan yan, di napagkilala ng pinuno ng sanlibutan. Kasi kung nakilala nila, sana di ipinako sa cross yung Panginoon ng kaluwalhatian. Di yung pala yung pinako sa cross, si Kristo yon. Kaya ang sabi niya sa 1.24, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Hindi napagkilala ng pinuno ng sanlibutan, kaya nila ipinako. Si Kristo yon. Ngayon, ang Kristo ang nandoon kasama ng Diyos. Naglalatag ang Diyos ng langit na mag-isa, pero ando ng anak. Wala naman ako sinabing tinulungan ng anak eh. Makapangyarihan nga ang Diyos eh. Ngayon, nung mga tiyempo na hindi pa siya ipinanganganak ng Diyos, ano ba ang kalagayan ng anak? Basahin natin sa 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayun, nasa sinapupunan na pala siya. Noong umpisa pala, nasa sinapupunan siya ng Ama. Kung ang Ama'y tunay na Diyos, ba naman hindi tao ba naman yun, nasa sinapupunan ng Ama. Ang Kristo nanggaling mismo sa sinapupunan ng Ama. Hindi galing sa lupa, kapatid. Maghulos dili ka. Yung katawan niyan tao, yun ang nanggaling sa lupa. Pero siya, yung anak na bugtong, hindi galing sa lupa yon. 10:5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nakita mo, kapatid? Pumasok siya sa sanlibutan. Hindi siya galing dito sa sanlibutan. Pero ba naman yung papasok eh.
dito na nag-umpisa. Hindi siya rito nag-umpisa. Pagpasok niya sa sanlibutan, ipinaganda siya ng isang katawan. Yun na nga yung nagutom, nauhaw, tinuli. Yun nga yung tinutuya ng mga ministro mo eh. Meron ba ikang Diyos na tinutuli? Meron ba ikang Diyos na nauuhaw? Eh kung di ka ba namang gago, pastor ka ni Manalo, kundi ba naman malaking kagaguhan yun? Naghanda nga ang Diyos ng katawan dito sa lupa. Pagpasok niya sa sanlibutan, galing siya sa sinapupunan ng Ama, may nakahanda ng katawan para sa kanya. Dito sa lupa nag-umpisa yung katawan. Katawan tao yun eh. Pero siya, hindi dito nag-umpisa. Pumasok siya sa sanlibutan. Katunayang galing siya sa Ama, 13 ng buwan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ayon, ang galing siya sa Diyos din paroroon. Eh kung yung Ama na pinanggalingan eh tunay na Diyos, eh tao ba naman yung nanggaling? Napakalaking katangahan naman nun. Nanggaling sa sinapupunan ng Ama, parang ganito yun eh, no, mga kapatid. Si Eva kinuha sa tadyang ni Adan. Kaya kung si Adan eh tao, si Eva tao rin. Galing sa tadyang ni Adan eh. Yung anak galing sa sinapupunan ng Ama. Ang tawag sa Biblia sa kanya, karunungan ng Diyos. Galing siya sa kalagayan ng Diyos. Yun ba ngayon sasabihin mong tao? O ngayon, meron siya binasa sa 43 Gs ng Isaias. Basahin natin. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Eh de siya Diyos. Mula noong una, hanggang matapos, hanggang pagkatawalang hanggang, siya Diyos. Eh kasama niya yung anak doon sa sinapupunan niya eh. Eh, ipupwera mo ba yon? May napakatanga mo kapatid pag ipinwera mo yon. Kasama siya nung Ama sa sinapupunan niya eh. Kaya kung siya man ay Diyos, walang nakauna sa kanya at walang magkakaroon pagkatapos niya, eh kasama niya na yung anak sa kanya eh. Nasa sinapupunan niya yun eh. Marunong ka pa ba kay Juan? Marunong ka pa ba sa mga apostol? Hindi na nga magkakaroon ng iba dahil kasama na siya nung umpisa pa. Hindi na magkakaroon ng iba. Eh tapos sabi mo, si Kristo sabi niya, nakatingala siya. Ikaw ay makilala nila isang Diyos na tunay. Mamaya na, wala na akong oras eh. Sige, sa susunod ko na lang na pagsasalita. Yan po, pagkatapos ng pagtatanong ni kapatid na Eli, ay meron pong 10 minuto si kapatid na Eli para sa kanya pong panig, sa amin pong panig. Sige po kapatid na Eli, sa inyo po yung pagkakataon. 10 minuto po. Tanong, Bradon? Yung pong kanina kapatid na Eli, cross-examination po para doon po sa kanyang itinindig. Ngayon po, nasa inyo po yung pagkakataon para naman sa atin pong panig, 10 minuto po. Pagkatapos po nito, siya naman po magtatanong. Ganun ba? O, sige, ako naman ngayon. Tutuloy ko doon sa 17:3, kapatid na Daniel. Pakibasa mo ang 17:1 muna. Tapos 3, tapos 5. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kung mapapansin nyo mga kapatid, gayon din sa iyo kapatid, ano? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 17:1, nakatingala siya, sabi niya,
Ama, dumating na oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Anong kaluwalhatian yung hinihingi niya sa Ama? Sa 5, sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamu sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Nauna pa pala sa sanlibutan yung kanyang kaluwalhatian eh. Paano magiging tao ang isang nagtamo ng kaluwalhatian bago ginawa ang sanlibutan? Ha? Napakalupit nyo kay Kristo. Yung mga ministro mo, lulupit kay Kristo. Bakit? Komo ayaw nyo Diyos si Kristo, may ginawa nyo, tao na lang basta. Bakit? Hindi nga pwedeng maging tao eh. Bakit ganon? Wala pa sa libutan eh. Saan magaling ang tao? Di ba nilalang sa alabok ng lupa? Ang tao naging kaluluwang buhay. So ang tao nag-umpisa sa alabok ng lupa. Wala pa nga ang sanlibutan, nagtamo na ng kaluwalhatian ito. Paano mo naman sasabihin, tao lang ito? Napakalupit nyo naman kay Kristo. Kahit ba naman anghelo, kaya isa dun sa 24 na matatanda o isa dun sa 4 na nilalang na buhay. Wala na ba kayong mai-assign na iba kay Kristo kundi tao? Yan ang maling perception ng puno mong si Manalo. Na komo hindi raw tunay na Diyos si Kristo, tao nga. Paano naging tao nagtamo ng kaluwalhatian bago pa nilalangan sa libutan? Yun ang pinapanalangin niya sa 17 Luwalhatiin mo ako sa iyo, Ama, ng kaluwalhatiang aking tinamu sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Kaya hindi tao ito. Tiyak na tiyak hindi tao ito. Ngayon, ano naman na ibig niya sabihin nung sabihin niya, ikaw ay makilala nila. Basahin nga natin 17:3, kapatid na Daniel. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Ang sabi nung kapatid, mali raw yung paliwanag ko dahil si Kristo raw noon nasa lupa. Kaya sa langit siya nakatingala, mali raw yung paliwanag ko na makilala ka nila isang Diyos na tunay. Alam mo kapatid, ikaw lang naman ang ang nagpakahulugan nun, wala namang nabasa ka sa Biblia, no? Ang nababasa sa Biblia, nung panahon na yon, basahin natin ang 2 ng Filipos, versikulo 5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yan ang tunay na dahilan kung bakit sinabi niya, makilala ka nila, nakatingala siya sa langit, na iisang Diyos na tunay. Bakit? Noong panahon na yon, hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Alam nga namang ipakilala niya yung sarili niya, pati ako Diyos. Kasi, nasa panahon siyang hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Nag-anyo siyang alipin. Bagaman siya ay nakatutuboy nasa anyong Diyos, hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya ito, naganyong alipin, nakitulad sa tao. Hindi pala tao, nakitulad lang sa tao Nakitulad sa tao. Meron mo naman tao, makikitulad pa sa tao. Napaka-insensato naman yon. Kaya ang sabi niyan sa Biblia, nakitulad siya sa tao nung panahon na yon na sinasabi niya makilala ka nila iisang Diyos na tunay. Pero alam mo kung tutuloy mo yung talata, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Kristo. So ang tunay na pananampalataya, dapat makilala mo yung iisang Diyos na tunay at makilala mo rin yung sinugo ng iisang Diyos na tunay. Ano ba ang pagkakilalang dapat mong makilala tungkol sa isinugo niya na yung kanyang anak? Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Hindi siya tao, kapatid. Galing siya sa Alam mo, no? Para mapaniwala mo akong tao, ang Kristo. Aalisin mo lahat yung talata na yan sa Biblia na aalisin mo na galing siya sinapupunan ng Ama. Aalisin mo sa Biblia yung
lawalhatiin mo ako sa'yo ng kaluwalhati ang tinamu ko sa'yo bago ang sanlibutan naging gayon.